Inihandog ng aking asawa ang mga papeles ng diborsyo sa aking sariling pista ng pagreretiro, habang ang aking mga anak ay pumalakpak na nagsasabi na ito ang pinakamahusay na araw ng kanilang buhay. Doon ko natuklasan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagtataksil. Ako si Jose Reyes at sa loob ng 35 taon ay umakyat ako sa mga poste ng kuryente para panatilihing nakailaw ang kanilang mga tahanan. 35 taon na nagtatrabaho ng overtime para bayaran ang kanilang mga pangarap. At noong gabing iyon, sa harap ng lahat na gumagalang sa aking trabaho, ipinagdiwang ng aking sariling pamilya ang aking pagkawasak. Ang aking asawa na si Maria ay iniisip na makukuha niya ang kalahati ng wala. Ang aking anak na si Miguel ay naniniwala na nakikita niya kung paano sa wakas ay natanggap ng isang bigo ang nararapat sa kanya. Ang aking anak na babae na si Ana ay nakita ang kanyang pagkakataon na makatakas sa kahihiyan ng pagkakaroon ng tatay na manggagawa. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Habang pinaplano nila ang aking pagkawasak, ako naman ay nagtatayo ng isang imperyo. Ngumiti ako, pinirmahan ang mga papeles na iyon, at binuksan ang aking maleta na puno ng mga titulo ng ari-arian. Kung nanonood ka nito, pakisubscribe at iwan mo sa comments kung saang lungsod ka nanonood. Dahil ngayong gabi ay matututo ka kung ano ang mangyayari kapag ang mga tahimik na tao ay nagdesisyong tumigil sa pagiging tahimik. Hayaan mo akong dalhin ka sa nakaraan, para maunawaan mo kung paano tayo nakarating dito. Sa loob ng 35 taon ay nagtatrabaho ako bilang lineman sa kumpanya ng kuryente ng bayan. Ulan man, niebe, bagyo ng yelo. Ako ang nagpapanatili ng ilaw, pero sa isang punto sa daan, nagdesisyon ang aking pamilya na ginagawa akong isang kabiguan iyon. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Ipinapakilala ako ni Maria sa mga pagtitipon ng barangay na sinasabi lang, nagtatrabaho ang asawa ko sa munisipyo. Hindi niya sinasabi na lineman ako o nagpapanatili ng buong grid ng kuryente sa lungsod. Nagtatrabaho lang sa munisipyo na parang nagtutulak ako ng papeles sa ilang nakalimutang opisina sa basement. Natuto ang mga bata ng ganoong ugali. Si Miguel, na ngayon ay 26 taong gulang at nasa med school. Natuto mula bata pa na maging malabo tungkol sa aking trabaho. Kapag tinatanong ng mga magulang ng kanyang kaibigan kung ano ang trabaho ko, sasagutin niya, nasa public services ang papa ko. Walang pride, walang detalye, public services lang. Mas malala si Ana. Sa kanyang edad, bagong graduete ng Masters in Business Administration. Perpekto na niya ang sining ng pag-iiba ng usapan kapag may nagtatanong tungkol sa pamilya. Isang beses narinig ko siya sa isang cafe, kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang papa mo ay mukhang amazing, sabi ng isa tungkol sa ama ng ibang babae na may tech company. At ang sayo, ano ang ginagawa, Ana? Wala siyang trabaho ngayon. Sa ngayon, wala siyang trabaho, gayong ako ay may pahihong trabaho sa loob ng 35 taon. Pero ang maliliit na sandali talaga ang nagpakita sa akin ng aking lugar sa pamilyang iyon. Tulad ng kailanganin ni Miguel ng pera para sa applications sa med school. 150,000 para sa mga bayad, exams at lahat. Hiniling niya ito na parang dapat akong magpasalamat na itinuring niya akong may kakayahang magbigay. Papa, alam ko na baka wala kang ganitong pera na nakatabi. Pero sinulatan ko siya ng tseke ng walang pag-aalangan. Iyon ay 18 buwan na ang nakalipas. Hindi niya tinanong kung paano ko madaling nakuha iyon o nang kailanganin ni Ana ng gwarantor para sa kanyang student loans. Kailangan ng bangko ng taong may stable income at good credit history. Lumapit siya sa akin pagkatapos subukan ang tiyuhin ng kanyang ina at 2 kaibigan ng pamilya. Papa, ayaw ko talagang humingi nito sa'yo. Pero literally ikaw na lang ang option ko. Ang tanging halaga ko ay bilang last resort. Ang pinakamasama ay makita kung paano pinakain ni Maria ang naratibong ito. Sa mga hapunan kasama ang mga kaibigan, tatawanan niya ang aking simpleng pangangailangan. Kung paano ako masaya sa aking work boots at work jackets. Kung paano hindi ako nangangailangan ng marami para maging kontento. Si Jose ay hindi komplikado, sabi niya. Bigyan niyo lang ng tools at tea niya at okay na. Parang ako ay isang uri ng alagang hayop. Nagreklamo siya sa kanyang kapatid tungkol sa aking kakulangan ng ambisyon. Narinig ko ang mga tawag sa telepono. Pwede naman siyang mag-aral, maging electrical contractor, kumita ng totoong pera, pero nakontento siyang maging empleyado lang. Ang hindi niya alam ay maingat kung ginamit ang sweldong iyon ng empleyado. Habang siya ay gumagastos sa malls at nagdadala ng mga bata sa mamahaling restaurant, ako ay natututo tungkol sa real estate. Habang siya ay bumibili ng bagong muebles at nagpaplano ng bakasyon, ako ay nag-aral ng property values at rental markets. Bawat overtime shift, bawat emergency call sa weekend, bawat holiday na nagtrabaho ako,
habang sila ay nananatili sa bahay na mainit at ligtas. May layunin ang perang iyon. Ang unang ari-arian ko ay isang maliit na duplex sa labas ng lungsod. Binili ko ito noong 2008 nang bumagsak ang market. Inayos ko ito mismo tuwing weekend. Sa loob ng 6 na buwan ay may reliable tenants na nagbabayad sa akin ng 1,000,000 bawat buwan, higit pa sa sapat para sa mortgage. Pero hindi ko binanggit. Makakahanap si Maria ng dahilan kung bakit kailangan namin yon para sa iba. Makikita ng mga bata bilang patunay na dapat silang magkaroon ng mas maraming spending money. Kaya nanahimik ako at nagpatuloy sa pagbili. Ang ikalawang ari-arian ay dumating noong 2009. Isang single-family house for rent sa ibang barangay. Pagkatapos isang triplex noong 2011, isang maliit na apartment building noong 2013. Bawat isa ay maingat na pinili. Bawat isa ay nag-generate ng positive cash flow. Bawat isa ay ganap na invisible sa aking pamilya. Nakikita nila akong umuwi na marumi, pagod, at inaakala na ibig sabihin niyon ay bigo. Hindi nila tinanong kung bakit hindi ako stressed sa pera. Hindi nila pinagtanong kung paano palagi kaming may sapat. Kahit na may supposedly limited sweldo ko. Naging routine ang kawalan ng respeto. Humihiram si Miguel ng 1,000,000 dito, 25,000 doon, palaging may paihong tono, na parang pinapaboran niya ako sa pagbibigay ng pagkakataon na tulungan siya. Tinatrato ni Ana ang family dinners na parang charity work. Darating siya, kakain at magche-check ng phone. Kapag sinusubukan kong magsalita tungkol sa trabaho, bibigyan niya ako ng pulit smell na ibibigay sa estranghero sa elevator. At si Maria, nagsimula siyang tingnan ako na parang problema na kailangang solusyonan. Na parang hinahadlangan ako sa kanyang buhay para sa mas mabuti. Nagsimula akong magtagal sa worksites, hindi dahil kailangan ng trabaho, kundi dahil ang bahay ay parang courtroom kung saan ako ay laging nasa trial sa krimen ng pagiging ordinary. Pero ito ang tungkol sa ordinaryong tao. Napapansin namin ang mga bagay, nakikinig, naalala at nagpaplano. Hanggang sa tag-init ng 2023 ay nararamdaman ko nang nagtatapos ang kasal. Nagsimula si Maria sa GYM, bagong damit, bagong haircut, umuwi na may energy na walang kinalaman sa exercise machines. Hindi subtle ang signs. Text messages na itinago kapag pumasok ako sa kwarto. Phone calls na kinuha sa labas sa hardin. Biglang errands na 3 oras bago matapos. Pwede ko siyang kinonfront. Pwede kong hiniling malaman kung ano ang nangyayari. Pero natuto ako ng isang bagay sa mga taon. Mas mahalaga ang impormasyon kaysa konfrontasyon. Kaya nag-obserba ako, nakikinig at naghintay. Ang unang concrete evidence ay dumating noong Agosto. Isang charge sa credit card namin para sa dinner sa pinakamahal na restaurant sa tabi ng lawa. 3,500 para sa dalawa. Ang problema ay sinabi niya sa akin na kakain siya kasama ang kanyang kapatid na babae noong gabing iyon. Ang kapatid niyang diabetic at hindi kumain sa restaurant sa loob ng 2 taon. Pagkatapos dumating ang upgrade ng GYM membership, mula basic plan ng 1,500 bawat buwan sa premium package, ng 3,000 na kasama ang personal training sessions kasama si Brian Santos. Hindi ko kailangang maging detective para ikonekta ang mga tuldok. Pero ang financial infidelity ay simula pa lang. Nagsimula si Maria magsalita tungkol sa future namin ng iba, suggestions tungkol sa pagbenta ng bahay. Baka kumuha ng mas maliit, comments kung paano kami ay may sobrang utang para sa edad namin. Doon ko napagtanto kung ano ang nangyayari. Hindi lang siya nagpaplano umalis. Nagpaplano siyang kumuha ng kalahati ng lahat na iniisip niyang mayroon kami. Nakakatawang irony. Habang siya ay nag-alala sa supposed debt namin, ako ay nag-generate ng 500,000 bawat buwan sa rental income. Habang siya ay stress sa mortgage ng bahay namin, ako ay may-ari ng iba pang 10 properties na walang utang. Habang siya ay natatakot na hindi natin kayang bayaran ang retirement, ako ay may sapat na passive income para mag-retire bukas. Pero kung mananahimik ako, kung hayaan kong magana ito ayon sa plano niya, mawawala lahat sa akin. Ang batas ng Estado ay equitable distribution. Ibig sabihin hinati ng korte ang assets 50 bawas 50 kahit ano ang dahilan ng diborsyo. Ang bahay na tinitirhan namin sa loob ng 20 taon, kalahati sa kanya. Ang retirement account ko sa 35 taon ng trabaho, kalahati sa kanya. Ang savings account na iniisip niyang tanging asset namin, kalahati sa kanya. Pero dito may fatal flaw ang plano niya. Hindi niya alam ang real estate portfolio. Bawat property ay binili lang sa pangalan ko. Gamit ang income na hindi niya sinubaybay sa loob ng mga taon, na hindi niya pinansin ang finances namin lampas sa weekly shopping niya.
Legal na akin ang mga iyon. Moral, well, depende sa pakiramdam mo tungkol sa taong gumugol ng 35 taon na nagpaplano iwan ang kasal kapag maginhawa na. Kasali rin ang mga bata sa plano. Nagsimula si Miguel mag-comment kung paano tumatanda na si Papa at baka oras na para isipin ni Mama ang sarili niyang kaligayahan. Nagpo-post si Ana ng pictures sa social media mula sa mamahaling restaurants at weekend trips na wala ko. Family events kung saan hindi ako inimbita o pinaparamdam na bisita lang. Nagka-practice na sila ng buhay na wala ako. Ang breaking point ay dumating noong unang bahagi ng Oktubre. Tumawag si Miguel para humiram ng 250,000 para sa med school expenses. Nang humingi ako ng detalye, nainis siya. Papa, hindi ko kailangang i-justify sa iyo bawat gasto. Para sa school naman. Okay lang. 2 araw pagkatapos, tumawag si Ana ng similar request. 175,000 para sa startup costs ng business niya. Hindi sila humihingi ng tulong sa tatay nila. Nagwi-withdraw sila mula sa iniisip nilang joint account na malapit na nilang pamahalaan. Doon ko nalaman na kailangan kong kumilos. Dahil kung hayaan ko itong magpatuloy, hindi lang mawawala ang kasal ko, mawawala rin ang dignidad ko. Nagsimula ang konfrontasyon sa isang hapunan noong Martes ng gabi. Unang bahagi ng Oktubre. Walang espesyal, kami lang 4 sa mesa sa kusina. Tulad ng libu-libong beses noon. Pero nagbago ang undercurrent. Alam ng lahat na may darating. Nagluto si Maria ng special nilaga niya. Ang nilaluto lang niya kapag may guilt siya sa isang bagay. Si Miguel ay nasa bahay mula med school para sa long weekend. Si Ana ay dumating mula sa apartment niya. Ang sarap nito, sabi ni Maria habang hinhiwa ang karne ng mas maingat kaysa kailangan. Magkasama tayong lahat. Sumang-ayon si Miguel. Dapat gawin natin ito ng mas madalas, habang kaya pa. Deliberate ang phrase. Habang kaya pa, na parang may expiration date ang pamilya namin na alam ng lahat maliban sa akin. Iniwan ko ang tinidor ko. May nasa isip ka ba, Miguel? Nagpalitan sila ng tingin ng ina niya. Papa, nag-uusap kami tungkol sa future mo, sa future ni Mama. Sa future namin, mabilis na correct ni Maria. Tama. Ang future nila together. Naghintay ako. Hinayaan kong punan nila ang katahimikan. Sumali si Ana. Papa, nagtrabaho ka ng sobrang hirap sa napakahabang taon. Baka oras na isipin kung ano ang susunod. Ang susunod ay retirement, sabi ko. Sa 2 linggo. Tama. Pero pagkatapos noon, patuloy ni Miguel, baka gusto niyo ni Mama ng iba't ibang bagay. Normal iyan. Nagkakalayo ang mga tao. Nagkakalayo ang mga tao. Ulit ko, o nagdedesisyon ang mga tao. Tumunog ang tinidor ni Maria sa plato niya. Jose, ano ang ibig sabihin noon? Wala. Nag-iisip lang ng malakas. Humilig si Miguel pasulong. Papa, pwede ba akong maging honest sa'yo? Sana. Iba ka lately, distant. Parang galit ka sa isang bagay. Halos tumawa ako. Galit. Na parang may sama ka ng loob sa amin sa ilang dahilan. Anong dahilan kaya may sama ako ng loob, Miguel? Tumingin ulit siya sa ina niya. Baka dahil pakiramdam mo, hindi mo naabot ang gusto mo at ibinabaling mo sa pamilya. Kahanga-hanga ang audacity. Ang anak ko, na hindi pa nagtrabaho kahit isang araw sa buhay niya, nagdududa sa achievements ko. Ano ba talaga ang gusto kong abutin? Sumagot si Ana. Papa, alam mo kung ano ang ibig namin. Karamihan sa edad mo ay may mas maraming maipagmamalaki sa career. Mas marami na maipagmamalaki, sabi ko. Tulad ng ano? Tulad ng pagmamay-ari ng isang bagay. Business. Real assets. Dahan-dahang tumango ako. Real assets. Empleyado ka buong buhay mo. Sabi ni Miguel. Walang masama doon. Pero ano? Sa wakas nagsalita si Maria. Pero nililimitahan nito ang options. Jose, para sa ating dalawa. Anong options ang hinahanap mo, Maria? Napansin niya ang paggamit ko ng buong pangalan niya. Tinatawag ko lang siyang Maria kapag seryoso ako. Sinasabi ko lang na baka pareho tayong karapat-dapat mag-explore ng gusto natin sa next chapter natin. Next chapter, ulit ko, nang wala ang isa. Hindi yon ang sinabi ko, pero yon ang ibig mo sabihin. Tahimik ang mesa. Huminga ng malalim si Miguel. Papa, kung magdesisyon kayo ni Mama na i-restructure ang mga bagay, may intindihan namin. I-restructure ang mga bagay, financially, ang bahay, savings, lahat iyan. Tiningnan ko ang paligid ng mesa ang asawa ko sa loob ng 35 taon. Ang anak ko na humiram ng libo-libo nang hindi tinatanong kung saan galing. Ang anak na babae ko na nahihiya sabihin sa iba kung ano ang trabaho ko. Marami kayong iniisip tungkol dito, sabi ko.
Gusto lang namin na lahat ay maging masaya, sabi ni Ana. Lahat maging masaya. Tumayo ako mula sa mesa. Iyon ay interesting. Saan ka pupunta? Tanong ni Maria. Sa garahe. Kailangan kong mag-isip. Papa, tawag ni Miguel sa likod ko. Sinusubukan lang naming tumulong. Huminto ako sa pinto. Miguel, tanungin ko sana. Nang kailangan mo ng pera para sa med school, saan mo iniisip galing iyon? Ano ang ibig mo? 150,000 para sa applications. 250,000 para sa expenses. Saan mo iniisip na kinuha ko iyon? Sa sweldo mo. Sweldo ko. Ang parehong sinabi mo lang na hindi sapat para bumuo ng kahit ano meaningful. Walang sagot. Kay Ana ang parehong tanong. Nang kailangan mo ng gwarantor para sa 1,500,000 student loans, ano ang nag-isip sa'yo na qualified ako? Papa, hindi ko gets kung saan mo gusto makarating. Gusto kong makarating sa fact na wala sa inyo ang nagtanong kung ano ang ginagawa ko sa pera ko. Assume nyo lang na wala ako. Jose, sabi ni Maria ng maingat. Ano ang sinusubukan mong sabihin? Ngumiti ako. Sinasabi ko na baka dapat mas curious kayo tungkol sa lalaking balak mong i-divorce. Nakabitin ang salita na parang hamon. Sino ang nagsabi tungkol sa divorce? Tanong ni Maria. Maria, buwan mo nang pinaplano ito. Katawa-tawa iyan. Katawa-tawa rin si Brian Santos. Ang katahimikan pagkatapos ay nagsabi sa akin ng lahat na kailangan ko. Pero hindi pa ako tapos. Kinaumagahan, umalis si Maria bago ako magising. Maagang shift sa tindahan, sabi ng note niya. Ang curious ay hindi siya nagtatrabaho sa umaga. Nagluto ako ng kape at umupo sa kusina na iniisip ang usapan kagabi. Naipakita nila ang cards nila ng maaga. Na-reveal ang plano bago nila naintindihan kung ano ang kalaban. Vibrate ang phone ko. Text mula unknown number. G. Reyes, si Jenny po mula Property Management. May problema sa duplex. Ang tenant sa Unit B ay nag-report ng leak. Pwede po tawagan kapag may oras. Binura ko agad ang message. Minsan tinitingnan ni Maria ang phone ko kapag akala niya wala ako. Pero ang tawag ay nagpaalala sa akin ng important. Ang properties ko ay hindi lang numbers sa bank account. Totoong lugar kung saan nakatira totoong tao. Tao na umaasa sa akin na responsible, reliable, available. Hindi tulad ng pamilya ko. Iginagalang ng tenants ko ang ibinibigay ko. 20 minutes later, another call, mula sa tenant ko sa apartment building. G. Reyes, si Diana po sa 2A. Gusto ng couple sa isa B renew agad ang contract. Nag-offer sila ng 2,500 extra bawat buwan kung masekure ang 2 taon. 2,500 extra bawat buwan sa 2 taon. 60,000 additional income dahil gusto ng tao ang security ng pananatili sa lugar na ginawa kong comfortable para sa kanila. Sinabi ko kay Diana na isipin ko at tatawagan ko ulit. Habang natatapos ang breakfast, lumitaw si Miguel sa kusina, gusgusin ang buhok, suot pa ang damit kagabi. Clearly tinuturuan siya ng med school na magandang personal organization. Papa, tungkol kagabi. Ano iyon? Baka sobra kami. Stressed si Mama lately sa pera. Stress sa pera. Sabi ko, interesting. Iniisip niya may sobra tayong utang. Halos mabilaukan ako sa kape. Anong utang? Ang mortgage. Credit cards. Alam mo na, Miguel, isa lang ang credit card namin at binabayaran buo bawat buwan. Talaga. Hindi binanggit ni Mama iyan, mukha siyang confused. Sabi niya nahihirapan kayo makasabay sa gastos. Anong gastos? Hindi ko alam. Bahay, utilities, normal na bagay. Iniwan ko ang tasa ng kape. Miguel, ano iniisip mo ang kinikita ko sa trabaho ko? Hindi ko talaga iniisip. Hulaan mo, Papa. Ayaw ko maghula. Gumalaw siya ng uncomfortable. Siguro 2 milyon, 2.5 milyon. Tumango ako. 2.5 milyon para umakyat sa poste sa anumang panahon sa 35 taon. Tama. Sa tingin mo reasonable ba iyan? I mean, decent naman para sa ganitong trabaho. Ganitong trabaho. Papa, hindi ko ibig sabihin si Miguel. Alam mo ba kung magkano ang sweldo ng lineman? Umiling siya. Ang base pay sa Municipal Power Company ay 400,000. Kasama overtime, holiday pay, emergency calls. Average ko, 4,800,000 noong nakaraang taon. Bahagyang bumuka ang bibig niya at iyon lang ang daytime job. Ano ang ibig mo sa daytime job lang? Tumunog ang phone ko bago siya makasagot. Ang caller ay Real Estate Solutions. Pesensya, sabi ko kay Miguel at sinagot. G. Reyes,
Si Esteban po mula Real Estate Solutions. Natapos na ang inspection ng rental property. Okay lahat para sa refinancing. Dapat ready ang papers sa Biyernes. Sounds good, Esteban. Ipadala sa office email ko. Gagawin namin. At congrats sa apartment building. Narinig ko fully rented na bago pa sa schedule. Salamat. Tumulong ang location. Palaging tumutulong ang location. Mag-usap tayo sa Biyernes. Binaba ko. Nakatingin sa akin si Miguel ng mataman. Papa, ano iyon? Business call. Anong business? Ngumiti ako. Wala kang interest, ilang investments lang na pinagtatrabahuhan ko. Investments, maliliit lang, walang komplikado. Pero nakakonekta na si Miguel ng dots. Ang pera na madali kong naibigay para sa school expenses niya. Ang guarantor application na instant approved. Ang fact na hindi ako stressed sa finances, kahit iniisip niya dapat ako ay stress. Papa, ilang properties meron ka? Properties. Tungkol sa properties ang tawag na iyon. Natapos ko ang kape at tumayo. Miguel, sinasabi ni Mama na bigo ako, di ba? Hindi, sabi lang niya na pwede kang gumawa na mas marami sa buhay mo. Tumango ako mas marami sa buhay ko. Baka tama siya, Papa. Baka oras na magsimula ng mas marami. Iniwan ko siyang nakatayo sa kusina. Siguro tumatawag na kay Mama bago pa ako makarating sa garahe, na eksakto ang gusto kong gawin niya. October 15, 2023. Ang retirement party ko sa event hall sa north side ng lungsod. Si Maria ang nag-insist na siya ang mag-organize. Ito lang ang list na magagawa ko. Sabi niya pagkatapos ng lahat ng taon ng service. Noon ay iniisip ko considerate siya. Ngayon looking back, nagsiset siya ng stage. Puno ang hall. 120 tao, siguro higit pa. Coworkers mula power company na hanggang 15 taon na. Union reps, kapitbahay, extended family. Kahit ilang tenants ko dumating, na nagulat ako. Hindi ko sinabi sa kanila ang party. Tinatrato kami ni G. Reyes na parang family. Sabi ni Maria, na nakatira sa duplex ko kasama ang 2 anak niya. Nang masira ang boiler noong nakaang taglamig, may inayos agad sa loob ng 2 oras. Sa bisperas ng Pasko, maganda ang simula ng party. Ang supervisor ko, si Guillermo Moreno, nagbigay speech tungkol sa safety record ko. 35 taon, 0 major accidents. Si Jose Reyes ang tipo na gusto mo sa team kapag may bagyo. Sabi niya, reliable tulad ng umaga. Tumawa ang tao, pumalakpak, nagkwento ng emergency calls na pinagsamahan namin. Ang e-storm noong 2000, blackout noong 2011, moments na kailangan ng lungsod na ma-restore ang power at nagawa namin. Naparamdam akong appreciated, valued. Sa unang beses sa mga buwan na alala ko kung bakit proud ako sa trabaho ko. Si Miguel at Ana ay malapit sa likod na nagche-check ng phones. Si Maria ay nakikisalamuha sa crowd. Perfect na ginagampanan ang role ng proud wife. Kahit nagawa niya ang photo album ng career ko. Pictures ko na may helmet sa sights. Receiving safety awards. Si Maria mismo ang gumawa nito. Sabi ng tao, swerte mo may nag-a-appreciate sa ginagawa mo. Kung alam lang nila. Normal ang cake cutting. Standard retirement party stuff. Tao na nagbibiro na magkakaroon ako ng sobrang free time na nagtatanong kung ano plano ko sa sarili ko. Vagye ang sagot ko. Siguro magtra-travel ng kaunti. Magwo-work sa ilang projects. Doon tumayo si Maria para sa speech niya. Gusto kong magpasalamat sa lahat na nandito ngayong gabi. Simula niya. Si Jose ay nagtrabaho ng sobrang hirap sa napakahabang taon. Dapat ipagdiwang. Palakpakan, ngiti. Lahat iniisip normal loving tribute ito. Hindi madali ang marriage kapag dangerous ang trabaho ng asawa mo tulad ni Jose. May gabi na hindi ko alam kung makakauwi siya ng ligtas. Araw na sobrang sama ng panahon at nag-aalala ako sa kanya sa mga poste. More nods of understanding. Alam ng spouses ng ibang linemen eksakto kung ano ang ibig niya. Pero palagi umuwi si Jose, palaging nag-provide, palaging inuna ang pamilya niya. Past tense hindi accidental. Nakuha ko, kahit walang ibang nakakuha. Kaya, patuloy niya, ito ang tamang time para mag-announce. Tahimik ang hall. Wala ito sa program. Pagkatapos ng 35 taon na inuna ni Jose ang trabaho niya sa lahat. Sa tingin ko oras na para pareho kaming magsimula ng bagong chapter. Confused ang tao. Magsimula ng bagong chapter. Dapat together kami magsisimula. Nilabas ni Maria mula sa bag niya ang Manila envelope. Jose, nagtrabaho ka ng sobrang hirap ng matagal. Deserve mo ang freedom. True freedom. Inabot niya sa akin ang envelope. Ito ang divorce papers. Isinampa ko kahapon.
Deafening ang silence. 120 tao na nakita akong buksan ang envelope at makita ang 14 na pages ng legal documents na humihingi ng dissolution ng marriage namin. Pero ito ang hindi inaasahan ng sinuman. Ngumiti ako. Hindi ang ngiti ng pretend okay. Ang ngiti ng taong naghihintay ng moment na ito. Salamat, Maria, sabi ko ng kalmado. Sobrang doubtful ito. Hindi alam ng tao kung paano mag-react. Planned ito. Pareho kaming agree dito. Lumapit si Miguel. Papa, sinabi sa amin ni Mama na mangyayari ito. Support kami sa decision na ito. Sa tingin namin best ito, dagdag ni Ana, para sa pareho. At doon sinabi ni Miguel ang words na nagsil ng faith niya. Honestly, Papa, this could be the best day ever. Tumawa si Ana. Finally, diba? Finally. Na parang relief ang ending ng marriage ko. Naghihintay sila ng taon para ipagdiwang. Shocked ang crowd. Mga taong nakakilala sa family namin sa decades, nakita ang anak ko na ipinagdiriwang ang divorce ng parents nila sa retirement party ko. Mga bata, sabi ni Guillermo Moreno ng maingat. Baka hindi ito ang time o place. Hindi perfect, interrupt ni Maria. Jose, deserve niya ang honesty. Lahat tayo deserve. Tumayo ako habang hawak pa ang divorce papers. Ganap na tahimik ang hall. Maria, definitely honest ito, sabi ko. Very honest. Sana naiintindihan mo, Jose. Hindi ito tungkol sa failure, tungkol sa pag-accept ng reality. Reality. Ulit ko. Definitely pag-usapan natin ang reality. Maingat kong tiniklop ang papers at inilagay sa pocket ng jacket ko. Since honest tayo sa harap ng lahat ng tao, baka ako rin maging honest. Nagwaver ang confidence ni Maria. Ano ang ibig mo? Ibig ko sabihin baka oras na para lahat maunawaan kung ano talaga ang ipinagdiriwang nyo dito. Nervous si Miguel. Papa, ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na ang mama nyo ay may affair sa personal trainer niya sa loob ng 8 buwan. Gasp sa paligid ng hall. Namutla si Maria. Sinasabi ko na kayong dalawa ay naglano ng divorce na ito sa loob ng buwan. Iniisip na makukuha nyo ang kalahati ng iniisip nyong meron ako. Jose, warning ni Maria, hindi sabihin ang truth. Sa sarili kong retirement party tiningnan ko ang paligid ng hall, lahat ng taong dumating para i-honor ang 35 taon ko ng service. Tao na gumagalang sa naabot ko. Ang truth ay isinampa ni Maria ang papers na ito dahil iniisip niyang bigo ako na walang meaningful achievement. Ang truth ay ipinagdiriwang ng mga anak ko dahil nahihiya sila sa ginagawa ng tatay nila para kumita. Hindi totoo iyan, simula ni Miguel. Ang truth ay, patuloy ko, wala sa inyo ang nagtanong kung ano ginagawa ko sa kinikita ko. Assume nyo lang na hindi marami. Vibrate ang phone ko. Text. Tiningnan ko at ngumiti. Perfect ang timing nito. Kaka-receive ko lang ng message mula sa property manager ko. Fully rented na officially ang apartment building. Iyon ang building number 11, kung may bibilang. Palpable ang confusion sa hall. Building number 11, tanong ni Guillermo Moreno. Ang apartment building na binili ko last year, kasama ang iba pang zero rental properties na nakuha ko sa nakaraang 15 taon. Absolute silence. Jose, bulong ni Maria. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na habang nagpaplano kang i-divorce ako para sa kalahati ng wala. Ako ay nag-generate ng mga 750,000 bawat buwan sa rental income. Namutla ang mukha ni Miguel. Hinawakan ni Ana ang back ng upuan para suportahan ang sarili. Sinasabi ko na ang bigo mong asawa ay may-ari ng higit 50 milyon sa real estate assets. Sumabog ang hall. Nagsimula. Magsalita ang tao ng sabay-sabay. Ang union reps na alam ang sweldo ko ay nagkakalkulete sa ulo nila. Kapitbahay na iniisip na barely kami nakakasurvive ay nagre-recalculate ng lahat na alam nila tungkol sa family namin. Pero hindi pa ako tapos. Immediate ang chaos sa hall. Tao na nag-uusap, nagtatanong, trying to process ang narinig. Pero ang focus ko lang ay ang expression sa mukha ni Maria, pure shock. Impossible iyan, sabi niya ng mahina. Wala tayong ganitong pera. Ikaw wala, correct ko. Ako meron. Lumapit si Guillermo Moreno. Jose, seryoso ka ba? 11 properties. 11 properties. Nagsimula ako sa duplex noong 2008. Nagdagdag ng 1 o 2 bawat taon mula noon. Paano? Demand ni Miguel. Paano mo binayaran? Overtime. Simple kong sabi. Emergency calls, holiday pay, bawat extra shift na ginawa ko. Habang kayo sa bahay nagreklamo na hindi ako nandyan. Pumunta sa real estate ang perang iyon. Ngumingiti ang union rep ko.
Si Esteban Torres. Jose, matandang Fots, nagtayo ka ng imperyo habang iniisip namin na nag-aayos ka lang ng wires. Nag-ayos ako ng wires. Sabi ko, iyon ang daytime job ko. Nahanap ni Ana ang boses niya. Papa, bakit hindi mo sabihin sa amin na nag-i-invest ka ng pera? Kailan sana nangyari ang usapang iyan habang sinasabi mo sa tao na wala akong trabaho at sinasabi ni Miguel na nasa public services lang ako? Naglabas ng phones ang tao. Siguro nagte-text sa relatives tungkol sa drama na nasaksihan. Naging pinaka-entertaining na gabi ang retirement party na nakita ng Hall sa decades. Jose, sabi ni Maya trying to regain control. Kailangan nating mag-usap privately, di ba? Matigas kong sabi. Tapos na tayo sa private talks. 35 taon ng private conversations ang nagdala sa atin dito. Subukan naman natin ang public honesty. Tumunog ang phone ko. Tiningnan ko ang caller ay Property Management, Prestige. Excuse me, sabi ko sa crowd at sinagot, G. Reyes, si Jenny po. Sorry po sa abala, pero may offer na kami sa Southern Property. Cash buyer, full price, gusto i-close sa 30 days. Magkano? Tanong ko ng malakas para marinig ng lahat. 1,750,000. Binayaran mo, 8,300,000 taon na ang nakalipas. 2,750,000 gain sa 3 taon. Ganun nga. Dapat ko bang tanggapin? Tiningnan ko ang paligid. 120 tao na nakabitin sa bawat salita. Isipin ko, sabi ko. Tatawagan kita bukas. Perfect. At G. Reyes, congrats sa retirement mo. Nagtayo ka ng talagang impressive. Binaba ko at ngumiti kay Maria. Appreciate ang real estate, explain ko. Unlike some other investments na ginawa ko. Hindi subtol ang hint at nakuha ng lahat. Umiling-iling si Esteban Torres na amazed. Jose, magkano ang total monthly income? 350,000 bawat buwan. Higit pa iyan sa kinikita ng karamihan sa isang taon. Sigaw ng isang tao. Higit pa sa kinikita ko sa isang taon nang nagsimula ako sa power company. Sumang-ayon ako. Si Miguel ay nagka-calculate sa phone niya. Papa, iyan ay 1,000,000 sa isang taon passive income. Ganun. Pero nagpatuloy ka sa regular job mo. Gusto ko ang regular job ko, at ang regular job ang nagbigay ng down payments para sa properties. Tumatawa na si Guillermo Moreno ngayon. Jose, pwede ka na mag-retire 0 taon na ang nakalipas. Pwede ko. Pero gusto ko abutin ang 35 years mark ko. Full pension, full benefits. Bakit iwan ang pera sa mesa? Nagsisimula nang ma-realize ni Maria ang implications. Jose, ang properties na ito ay sa pangalan mo. Sa pangalan ko. Lahat binili gamit ang income na hindi mo sinubaybay sa mga taon na hindi mo tinanong ang finances namin. Nagsisink in ang legal implications. Ayon sa state law, assets acquired with separate funds during marriage pwede manatiling separate property. Ang divorce papers ni Maria ay humihingi ng kalahati ng assets na hindi niya alam na exist at hindi niya maklaim legally. G. Reyes, sabi ng isang voice sa crowd. Ako si Juana Valencia, lawyer. Dumating ako bilang guest ng kapitbahay nyo. Pero kailangan kong tanungin, marital property ba ang properties na ito? Hindi, sabi ko, akin, binili gamit individual earnings ko. Titled lang sa pangalan ko. Managed sa business accounts ko. Kaya ang divorce demand ni Emares Reyes ay humihingi ng kalahati ng bahay natin at kalahati ng savings account na alam niya. Pwede niya kunin pareho. Nilabas ko ang phone ko at ipinakita sa crowd ang banking API ko. Ang savings account na kalahati ang hinhingi niya ay may 420,000. Nagsimulang tumawa ang tao. Hinihingi ni Maria ang kalahati ng 400,000 habang nakatayo sa tabi ng lalaking worth higit 100,000,000. Ang bahay ay worth mga 14 na milyon, patuloy ko. Minus mortgage. Mga 2,000,000 equity. Pwede rin niya kunin ang kalahati ko. Kaya, 1,200,000 total ang makukuha niya. Tanong ni Miguel. Makukuha niya ang 1,200,000 plus kung magkano meron si Brian Santos sa savings niya. Ang mention ng pangalan ni Brian ay nagpadala ng another wave ng murmurs sa crowd. Umiyak na si Ana ngayon. Papa, hindi namin alam. Wala kaming ideya. Ana, hindi nyo tinanong. Wala sa inyo ang nagtanong kailanman. Lumapit si Miguel. Papa, sorry, lahat kami sorry. Pwede natin ayusin ito. Tiningnan ko ang anak ko, 26 taon, sa med school. Malapit graduate na may massive debts at walang financial plan lampas sa umaasa sa parents. Miguel, ano ang gusto mong ayusin? Ang relationship natin, ang family.
Anong relationship? Iyong hinhiraman mo ako ng pera nang hindi tinatanong saan galing. Iyong nahihiya ka sabihin sa tao ang trabaho ko. Papa, mali ako doon. Mali ka sa maraming bagay. Sumali si Ana. Pulang-pula ang mata sa iyak. Running mascara. Papi, sabi niya gamit ang pangalan na hindi niya ginamit sa akin sa 10 taon. Sorry na sorry ako. Sorry sa ano specifically, sa hindi pag-appreciate sa'yo, sa pagkahiya, sa lahat. Tumango ako. Ana, naalala mo ba nang kailangan mo ng gwarantor para sa student loans mo? Subukan mo muna 3 iba. Bakit? Kasi iniisip ko baka hindi ka qualified. Kasi iniisip mo pobre ako. Iniisip namin lahat pobre. Hindi, Ana, iniisip mo pobre ako. Si Mama ang naghahandle ng household finances. Alam mo eksakto kung magkano ang in at out. Assume mo lang na hindi ako nagkontribute marami. Hindi niya Denny. Kay Miguel parehong tanong. Nang kailangan mo ng pera para sa med school. Bakit mo phrase na parang pinapaboran mo ako sa paghingi? Hindi ko alam. Alam mo, sabihin mo. Siguro iniisip ko mag-feel ka useful na finally tumutulong ka sa important thing. Important thing. Hindi tulad ng pagpapanatili ng ilaw sa buong lungsod sa 35 taon. Ibinaba niya ang tingin. Papa, alam ko kung paano tunog yan ngayon. Paano tunog ngayon? Si Miguel tunog pareho noon. Hindi lang nila inisip kung paano tunog. Nilabas ko ang phone ko at binuksan ang contacts. Magtetelepono ako, sabi ko sa kanila. Legal calls, financial calls, practical calls tungkol sa next. Ano ang next? Tanong ni Ana. Next ay makukuha ni Mama eksakto ang hiniling niya. Divorce mula sa lalaking iniisip niyang bigo. Pero hindi ka bigo. Alam ko. Ang tanong ay, ano ang gagawin niyo sa impormasyong iyan? Tumayo si Miguel. Papa, ano pwede namin gawin? Paano namin mapapatunayan na naiintindihan namin? Pinag-isipan ko ang tanong. Miguel, nasa med school ka. Magkano debt mo? Mga 9 milyon. Magkano kailangan mo para sa last year mo? 4,500,000. Tuition, living expenses, lahat. Ana, gusto mo mag-start ng business? Anong uri? Boutique Fitness Studio para sa women over 40. Magkano kailangan mo? 3,250,000 para sa first year. Space, equipment, marketing. Tumango ako. Kaya, sa inyong dalawa kailangan, 7,500,000. Nagpalitan sila ng hopeful looks. Ito ang mangyayari. Patuloy ko. Malalaman ni Mama na mahal ang divorce. Hihilingin ng lawyer niya full documentation ng assets natin. Kapag nalaman niya ang properties, marerealize niya na malaking mistake ang ginawa niya. Makakuha ba siya ng kahit ano sa rental income? Tanong ni Miguel. Nising ko wala, pero makakuha siya ng kalahati ng equity sa bahay at savings. Mga 1,200,000 total. Hindi yan marami para magsimula ulit, sabi ni Ana. Iyan ang pinili niya. Inilagay ko ang phone ko at tiningnan silang pareho. Pareho niyo akong hinilingan ng tulong sa pera. Malaking pera. Pera na meron ako at kailangan niyo. Tumango sila, pero hiniling niyo na parang dapat akong magpasalamat na binibigyan niyo ako ng chance tumulong. Na parang privilege na generous na ibinibigay niyo sa akin ang pag-provide sa mga anak ko. Papa, hindi pa ako tapos. Gusto niyo ayusin ang relationship natin. Ganito gumagana. Ang respeto ay kinikita sa actions. Hindi hinhingi dahil blood tease. Gusto niyo ng tulong ko. Patunayan niyo na naiintindihan niyo kung ano ang tulong. Paano? Tanong ni Miguel. Kayo ang mag-discover. Pareho kayong smart educated adults. Kung hindi niyo ma-discover kung paano kitain ang respeto ng tatay niyo, baka hindi niyo deserve ang pera niya. Nagbunta ako sa exit. Papa, hintay. Tawag ni Ana. Sinasabi mo ba na hindi mo kami tutulungan? Lumiko ako. Sinasabi ko na ang tulong ay hinhingi sa tao na iginagalang mo. Hindi hinhingi sa tao na pinapahiya mo. At doon ko iniwan silang nakatayo sa empty hall. Sa wakas naiintindihan kung ano ang nawala sa kanila. Ang susunod na 3 buwan ay nangyari eksakto tulad ng hinulaan ko. Ang divorce lawyer ni Maria, si Martin Enriquez, humingi ng full financial disclosure. Nang ibigay ko ang documentation ng 11 properties ko, nawala ang confidence niya ng mas mabilis kaysa Morning Frost. G. Reyes, sabi niya sa first mediation session namin, substantial ang portfolio na ito. Hindi alam ng client ko ang assets na ito. Hindi tinanong ng client niya ang assets na ito. Sagot ng lawyer ko na si Patricia Reyes. Sa lahat ng taon ng marriage sa lalaking regular na nag-overtime, hindi niya tinanong kung saan napupunta ang perang iyon. Simple ang calculation.
Ayon sa state law, pwede i-claim ni Maria ang kalahati ng any asset acquired during marriage with marital funds. Pero bawat property ay binili gamit individual earnings ko, titled sa pangalan ko, at managed sa separate business accounts na mayroon ako mula 2008. Clearly separate assets ito, explain ni Patricia. Mapapatunayan ng G. Reyes na bawat down payment, bawat repair, bawat improvement ay financed sa individual work niya. Si Maria ay nakaupo sa kabilang side ng mesa, mukhang binugbog ng plan. Diyos, hindi ito fair. Kasal tayo. Sinuportahan ko ang career mo. Maria, pinahiya mo ang career ko. May difference. Ang final divorce settlement ay pinirmahan noong December 2023. Nakuha ni Maria ang kalahati ng equity sa bahay. 1,215,000 pagkatapos closing costs. Nakuha rin niya ang kalahati ng savings namin, 210,000 at ang 2,018 car. Total settlement, 1,425,000. Lumipat siya sa one-bedroom apartment sa outskirts ng lungsod. Si Brian Santos, ang boyfriend personal trainer niya, tinapos ang relationship 2 linggo pagkatapos ng revelations tungkol sa properties. Apparently, dating a broke divorcee ay hindi kasing attractive ng dating isang babaeng iniisip niyang may assets. Mabilis at predictable ang social consequences. Ang barangay namin, kung saan gumugol si Maria ng taon na positioning bilang suffering wife ng un ambitious man, biglang naintindihan ang truth. Iniwan niya ang milyonayr para sa GYM trainer na kumikita 1,500,000 sa isang taon. Palagi niyang sinasabi ang kakulangan ng drive ni Jose. Sabi sa akin ng kapitbahay namin na si Susana sa supermarket. Ngayon alam natin kung sino talaga ang walang drive. Tumigil ang kapatid ni Maria sa pakikipag-usap sa kanya. Naghanap ng reasons ang book club niya na mag-meet nang wala siya. Ang narrative na ginawa niya na hinahadlangan siya ng mediocrity ng asawa niya ay gumuho nang ma-realize ng lahat na nabuhay siya sa sukses niya habang publicly minamaliit siya. Samantala, malakas ang hit sa financial reality ni Miguel. Due ang tuition sa med school para sa last year niya noong January. 4,500,000. Umaasa siya sa family support na wala na. Ang first call niya ay dumating 3 araw pagkatapos ng Pasko. Papa, kailangan ko makipag-usap sa'yo. Tungkol saan? Tungkol sa school, sa pera. Ano iyon? Hindi ko kayang bayaran ang last year tuition. Ang loans na qualified ko ay 60% lang cover. Unfortunate iyan. Papa, alam ko nagkamali ako. Alam ko lahat kami nagkamali. Pero kulang ako, 1,500,000. At kung hindi ko bayaran bago January 15, kailangan ko mag-leave. Miguel, ano gusto mo sa akin? Gusto ko humiram ng 1,500,000. Humiram ibig sabihin balak mo bayaran. Kailan iyan? Pagkatapos residency, pagkatapos mag-practice ka. Kaya sa 7 taon, siguro 6, hinayaan ko ang silence. Papa, nandyan ka pa. Nandito lang ako iniisip ang sinabi mo sa retirement party. Ano? Sabi mo ang diborsyo kay mama ay pwede ang best day ever. Papa, na-explain ko na iyan. Confused lang ako. Ako, Miguel, hindi ako nagpapahiram ng pera sa tao na iniisip na ang personal disasters ko ay best days ever. Hindi fair iyan. Fair. Ipinagdiwang mo ang divorce ng parents mo publicly sa retirement party ko. Sa tingin mo relevant pa ang fair ngayon? Binaba niya. Dumating ang krisis ni Ana 2 linggo pagkatapos. Rejected ang business loan application niya. 2,500,000 para sa fitness studio. Walang guarantor, hindi approve ng bank. Papa, alam ko galit ka sa amin, pero ito ang dream ko. Ana, ano ang nag-isip sa'yo na responsibility ko ang dream mo? Kasi tatay kita. Ang pagiging tatay mo ay hindi nagpigil sa'yo na mapahiya sa trabaho ko. Bata pa ako, tanga pa, 23 ka na iyon. Hindi na bata, educated adult na. Papa, please, babayaran ko. Magbabayad ako ng interest. Kahit ano gusto mo. Ang gusto ko ay family na gumagalang sa akin. Ang meron ako ay family na gusto ang pera ko. Hindi tungkol sa pera, Ana. Tungkol lahat sa pera. 6 months ago hindi mo mabother I mention ang trabaho ko sa friends mo. Ngayon tumatawag ka para sa 2,500,000. Ano ang nagbago? Nagbago ako. Lahat kami nagbago. Hindi kayo nagbago. Nagbago ang circumstances nyo. May difference. Ang third call ay galing kay Maria mismo noong February. Jose, kailangan nating mag-usap. Hindi na. Nahihirapan ang mga bata financially. Adults na ang mga bata.
Pwede si Miguel kailangan ay drop ang med school. Dapat iniisip niya iyon bago ipagdiwang ang divorce natin. Diyos, please. Alam ko nagkamali ako. Pero huwag pausahan ang mga bata sa decisions ko. Maria, hindi ako nagpaparusa sa kahit sino. Hindi lang ako nagre-rescue rin. Anak mo sila. Adult sila na very clear ang feelings nila sa akin. Pinoprotektahan nila ako. Iniisip nila unhappy ako. Unhappy ka ba? Kaya nakuha mo ang gusto mo. Lahat nakuha ang gusto nila. Jose, narealize ko na nagkamali ako. Malaking mistake. Narealize mo ba iyan nang makita mo ang property portfolio? Hindi totoo iyan, Maria. Isinampa mo ang divorce pagkatapos ng 8 buwan na niloloko mo ako kay Brian Santos. Wala kang narealize. Nahuli ka. Subok niya ibang approach. Paano kung mag-couples therapy tayo? Paano kung subukan nating ayusin? Maria, divorced ka na. Hindi mo maayos ang divorce. Pwede tayong magpakasal ulit. Amazing ang audacity. Gusto mo magpakasal ulit sa akin dahil sa pera ko. Gusto ko magpakasal ulit sa'yo dahil mahal kita. Mahal mo ang pera ko. May difference. Diyos, please. Kailangan ng tulong ang mga bata. Kailangan maunawaan ng mga bata na may consequences ang actions. Pinili nila ang side nila. Ngayon nabubuhay sila doon. Hanggang March, paihong si Miguel at Ana ay nagtatrabaho sa retail jobs para bayaran ang bills nila. Si Miguel ay nag-leave sa med school. Si Ana ay lumipat pabalik kay Maria para hatiin ang rent sa 1-bedroom apartment. Ang family na nag-celebrate ng failure ko ay natututo kung ano ang totoong failure at sa wakas ay peaceful ako. 6 months pagkatapos divorce, nakaupo ako sa terrace ng bahay ko reviewing rental income statements at planning improvements sa apartment building. 1,200,000 at 35,000 ang na-deposit sa business account ko noong umagang iyon. Paihong amount bawat buwan sa nakaraang 3 taon tumunog ang phone. Si Miguel, Papa, pwede ba akong puntahan ka? Gusto ko makipag-usap sa'yo. Tungkol saan? Tungkol sa pag-unawa. 1 oras pagkatapos tinoktok niya ang pinto ko. Iba ang itsura niya, matanda, pagod. Napalitan ng mas realistic ang med school confidence. Papa, nag-work ako sa hardware store. 40 hours a week, per hour. Honest work iyan. At alam mo ba kung ano ang narealize ko? Ang iginagalang ng tao ay honest work. Mas mabuti ang treatment sa akin ng supervisor ko kaysa ginawa ko sa iyo kailanman. Tumango ako. Iginagalang ng tao ang naiintindihan nila. Papa, gusto ko mabawi ang respeto mo. Hindi ang pera mo, ang respeto mo. Paano? Hindi ko pa alam. Pero madidiscover ko. 3 linggo pagkatapos, tumawag si Ana. Papa, nagtatrabaho ako sa GYM. Nagbibigay ng fitness classes. Hindi sarili kong business, pero related sa gusto ko. Kumusta? Mahirap. Hindi malaki ang pera, pero gusto ko kinikita ko mismo. Iba ang feeling ng earning kaysa humiram. Ganun nga, Ana. Tumatawag ka ba para humingi ng isang bagay? Hindi, tumatawag ako para magpasalamat. Bakit? Sa pagturo sa amin ng dapat natutunan namin years ago. Tahimik ako sandali. Ano ang natutunan nyo? Na ang respeto ay hindi minamana, kinikita ito. 2 buwan pagkatapos, nagsimula si Miguel ng night classes para maging electrician. Gusto ko matuto ng trade, sabi niya. Totoong bagay, useful. Ngayon nagtatrabaho siya sa paihong municipal power company na pinagretirehan ko. Kumikita, 400,000 sa 1 taon at gusto niya. Binuksan ni Ana ang fitness studio niya 6 months later. Hindi sa pera ko, kundi sa business loan na qualified niya based sa own earnings at business plan niya. Successful ito dahil kinita niya. Si Maria ay nasa apartment pa rin niya. Nagtatrabaho pa rin sa retail. Nagtatanong pa rin kung ano ang mali. Ako ay nagtayo ng lasting, hindi lang ang properties, kundi ang boundaries. Respect sa actions, hindi assumptions. Kung nanonood ka nito, sabihin mo sa akin kung saan ka galing. At tandaan, ang tahimik na tao ay hindi mahina. Minsan pinipili lang namin ang laban namin ng maingat. Kung ang story na ito ay nagpa-reflect sa iyo tungkol sa kung paano minsan tinatak for granted ang pinakaimportanteng tao sa buhay natin, kung paano ang true value ng tao ay hindi nasusukat sa professional title niya, kundi sa actions niya, gusto ko malaman ang opinion mo. Ano ang gagawin mo kung ikaw si Jose? Sa tingin mo deserve ba ng mga anak ang second chance? Iwan mo ang comment mo sa baba. At kung touch ka sa story na ito o nag-isip ka, huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang ibang stories tulad nito. Salamat sa pag-akompani sa akin hanggang dulo.